Ito namang update dyan sa Department of Justice matapos yung formal ng kasuhan ng grave threat itong si Vice President Sara Duterte. Ano ang mga susunod na hakbang? May balita si Bombo Grant Hilario. Pumudalis, formal ng kinasuhan ng Department of Justice si Vice President Sara Duterte ngayong araw, ika-11 ng Agosto 2026. Sa panayam kay Justice Spokesperson Attorney Paulo Martinez, kanyang kinumpirma mismo ang paghahain kaguraan ng kasong grave threat laban sa Vice Presidente. Ayon sa tagapagsalita, isinampa naturang kaso kaninang bandang 1:30 ng hapon sa Office of the Clerk of Court ng Quezon City Regional Trial Court. Nagugat ang kasong grave threats ng bantahan ng ikalawang Pangulo, ang buhay ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at former House of Representatives Speaker Martin Romualdez. Meron naman ang kinuhang hitman ang Vice Presidente na inatasan niya para patayin ang mga nabanggit na opisyal sakaling siya ay mapatay din. Ating pakinggan si Attorney Paulo Martinez, ang kasalukuyang tagapagsalita ng kagawaran ng katarungan. So good afternoon. Today, August 11, 2026 at around 1:30 p.m., we confirm that the criminal information for grave threats was filed against Vice President Sara Zimmerman Duterte. The charge is for grave threats under Article 282 of the Revised Penal Code in relation to Section 6 of Republic Act number 10175 of the Cybercrime Prevention Act. So for context, this is the same matter referred to by the NBI to the DOJ, and which is currently one of the subject of the current ongoing impeachment proceedings against the Vice President. Yan ang tinig ni Attorney Paulo Martinez, ang spokesperson ng Department of Justice. Magugunitang inabot ng higit isang taon bago tuloy ang niresolba at naisampa ng kagawaran ang naturang kaso buhat ng ihain ng National Bureau of Investigation noong pang 2025. Paliwanag ng ni Department of Justice spokesperson Attorney Paulo Martinez na ang pagkakasampa ng kaso ay bunsod ng matukoy ng prosekusyon na mayroong prima facie of evidence with certainty of conviction ang naturang reklamo. Kung kaya't matapos ito ay nasa jurisdiction na o korte ang pagproseso sa kasong grave threats na kinakarap ngayon ng Vice Presidente. Muli nating balikan si Justice Spokesperson Attorney Paulo Martinez. Okay, so after preliminary investigation, ang nangyari po is nakita po ng ating mga prosecutors is that there was prima facie evidence with reasonable certainty of conviction to indict the Vice President for the crime of grave threats, again, by means of the cyberspace, so Cybercrime Prevention Act. So at this stage, the information being filed in court, it is now within the jurisdiction of the court, ng RTC-QC, at sa kanila na po tayo titingin for further updates on what the process will be. Ating napakinggan ang paliwanag ni Attorney Paulo Martinez, ang kasalukuyang tagapagsalita ng Department of Justice. Sa kabila ng tuloy ang pagsasampa ng kaso, inamin ng tagapagsalita ang pagkakabasura naman sa reklamong inciting to sedition. Hindi umano kasi umabot sa pamantayan ng kaguran o ang pagkakaroon ng prima facie of evidence with certainty of conviction ang naturang reklamo. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Grant Hilario. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo!